Yung savings niyo yan ipunin niyo, Opo. ano? Opo po yun. Oo. Kasi Ibabangko po yung bangko. natanggap na. Sa negosyo, diba? Malaking tulong din yan sa inyo kasi unang-una, marami kang kapatid. Okay na yung ano. Saka, mag-save ka rin ng yung sayo. Sa bangko mo, sa sarili mo. Diba? Iba yung sa sarili mo, iba naman yung sa family mo. Siyempre, sa future nyo. Ako na bahala doon. Alright. Bro, nakarating ka ng 5-star hotel dito sa Manila. First time sa Manila? First time. Ano, ang sabi mo? Bagay ka dito? No? Bagay siya dito. Kaya dami nakikita pa parehas. Hindi ka mukhang mahirap mo. Mukha kang mayaman. Mukhang mayaman lang. Edward! Oo nga naman guys, sino ba naman mag-iisip na mahirap si Edward kapag nalo na't nandyan sa mga ganyan lugar po, ano? Kasi alam naman natin na dito sa lugar natin kapag nakakita ng mga tisoy, mukhang mayaman na kaagad-agad, di ba guys? Tignan mo naman, dito ka na lang kaya magtrabaho. Pwede. Ayan po, dito po kami sa Manila, sa Sheraton Hotel kasi meron po kami Maimimit daw si Eds, mga kalingap. Sasamahan namin si Eds. Meron siyang imimit. Naku, sino imimit? Grabe guys. Grabe. Grabe ka ah. Taga dito ka ba? Tignan mo naman dito, grabe. Para tayong ano dito. Second floor. Mga big time. Second floor tayo guys. Oh, MG. Grabe. Tutu. Yan. Yan tayo. Meron tayo, may imimit daw sa Eds. Samahan natin sa Eds. May imimit sa Eds dito. Naku po. Sino kaya? Eds, sinong imimit mo? Babae, lalaki? Babae. Uy! Naku, babae. Babae ang imimit ni Eds. Pambihira yan. Okay, dito na tayo. Dito na yung imimit ni Eds. Eds, nandito na yung imimit mo, Eds. Yun, no? Nandito na. Sino to, Eds? Grabe, matangkad Eds, din. sino yan? Hala ka. Siya sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ay, naku, yari to. Pinakamahalaga. Higit pa sa parents, higit pa kay Viancy. Grabe yan, ha? Ito, Edsi. Pero di mo sinasabi kung sino yung kinita mo dun. Di ka Naku, yari tayo. Eto na, magkakasitahan na guys. pa nag-update na mga pa-Manila ka. Wala ka rin chat eh. Basta, makikilala mo din siya sa tamang panahon. Naku, Overthink na lang pala muna. yari. Ano magselos oh. Dapat ay masaya ka. Nandito ako. Ang hirap kaya maging masaya kapag may iniisip ka, nalaman mo na merong iminit na isang babae ang iyong boyfriend, di ba guys? Naku, mahirap yan. Dapat celebrate na lang natin yung mansari. Kahit medyo late. Yun na lang siguro. Baguhin na natin yung usapan. Naku, Oh, kamusta ka dito nung ano? Grabe yung ulan. ayaw talagang pag-usapan guys. Anyway, this is me ulit, Batang LU, and alam niyo na kung anong re-reactionan natin. And bago tayo tumuloy dun guys, syempre, huwag natin kalimutan, supportahan palagi ang buong team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ed The Vlogs, and Kalingap Rab, syempre, and mega love shoutout po sa inyong lahat-lahat na mga solid Kalingap supporters, and lalong-lalo na po sa aking mga subscribers. So guys, tuloy po natin. Okay lang. Gawin man. Malungkot? Kamusta ka? Grabe. Naku, Ayaw mo talagang sabihin. ayaw. Kung hindi ka Binibitin guys. Maano ka man? Matiisin ka man. Matiisin ka. Nako, hindi pwede yun. Dahil matiisin, kailangan ng pagsekretuhan. Di pwede yan, Papa Eds. Sabihin mo na.
Tiisin. Naising ka man. Yari tayo dyan. Kumusta ka dito nung mga nakaraan? Ay, huwag mong isipin yung isa lang sa mahalagang tao sa buhay ko. Pinakamahalaga. Sabi mo kanina baga. Nako, yari. Pinakamahalaga. Narinig ko rin yun. Sama mo na ikaw. Dalawa na. Malabo, guys. Dalawang mahalagang babae sa buhay niya. Pwede yun. But anyway, bago sila mag-away, guys, alamin na muna natin kung ano yung kwento. Puntahan na lang natin para malaman natin kung sino ba talaga yung isang mahalaga sa buhay, pinakamahalaga sa buhay ni Papa Edo. So, let's go. Dito na yung imimit ni Eds. Dito Eds, dito? Okay. Dito ba tayo nagkita-kita? Eds, nandito na yung imimit mo, Eds. Ayun na, oh. Guys, matangkad din, matangkad talaga siya, and maganda yung hubog ng katawan, sexy at long-legged ba? Grabe, Eds, yung imimit mo, nandito na. You know. Sino to, Eds? Eds, sino yan? Hala ka. Sino yan kasama mo? Sino to? Siya ito pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ay, naku, yari Yari tayo. Eds, may minutes si Eds. May minutes si Eds. Pero, kung tingnan nyo guys, para silang pinagbiyak na bunga ng saging, magkamukha Pahabain mo lang yung buhok ni Papa Eds, mukhang kambal na, di ba guys? Bro. Minute na Edo. Kakilala na tayo. Isa pang joker yung tito ni Papa Eds guys. Ayan na. Gatong din. Tagal din inawi. Ano sabi mo sa totoong jowa Neds? La. Totoong jowa pala guys. Secret lang natin yun. Secret lang. Yari ka. Edward, nakikipagsekretuhan ka. Yari ka dyan. Eds, maganda daw. Sinasabi ni Edward. Maganda daw, maganda. Ganun talaga kami, Edward. Hindi pa rin na-gets ni Edward. Ano sabi mo kay Edo? Congrats. Congrats. Tingka ka. Tawa dapat pang Kapatid na Edo yan. Kapatid na. Ha? Kapatid na Eds yan. Hindi napansin ni Edward guys. Magkamukha lakas mag-trip ni Kalinga Prab Akala niya totoong jowa. Oh no! Niloko. Akala niya. Kapatid na Eds si Mika. Pisa namin. Na-trip ka talaga, Edward. Sino si Mika? Mika, parang pumayat ka dito Pumayat si Mika. Mukhang mahihain guys. Wala na makain, hindi ka pinapadala ni kuya mo? Wala na daw makain. Yan, baka isipin ng iba ha. Linawin natin guys, si Mika po, pinsan po namin. Grabe, sino ba naman mag-iisip dyan guys na jowa ni Papa Edo dyan? Parang sabi ko kanina, parang pinagbiyak na bunga ng saging Pahabain mo lang yung buhok ni Papa Eds at mukhang kambal na talaga sila. Kamukha Unang basher. Kaya po si Kuya Boots, pinsan po namin. Edward, mga pogi ang lahi namin? Matubang daw sabi ni Papa Eds. Sa kabilang side po yan. Kumbaga sa mother side ni Kalinga Prab. But ibang side kay mother side. Yan si tita. Parehong maganda yung lahi, Mama. Kapatid ni Ate Edna.
Mama ko, kapatid niya. Magkapatid. Mm. Mika, kumusta? Saan ka nag-stay? Kami na siya. Mahiyain. Bro, may dessert pa tayo. Nilibre tayo ni Kuya Boots. Edward! Ayan po, pinsan. Si Micaela. Micaela. Si Miss Professor M. Teds. So, ayan po mga kalingap. Nag-ano lang po kami dito, mini reunion. Kasi, ayan, nag-meeting po kami with the mat manufacturer po sa Velvet Box. Yun. Nagka-imbitahan na rin po na magkita-kita kami. Si Mika. Maganda guys ha. Maganda yung kapatid ni Papa Eds. Walang joke. Maganda talaga siya. Ba't ka mahihain? Kala ko mas mahihain sa'yo si Eds. Baliktad na. Ha? Baliktad na. Si Edo na yung mahihain. Ay, ikaw na yung mahihain. Si Mika. Ayan cute. Ilang taong ka na dito, Mika? 3 years? Mm. Kailan ka mag-aasawa? mukhang wala rin plano mag-asawa. Magka 26 na, no? Pero kung tawagin ay NBSB, no boyfriend since birth. Grabe din, no? Ilang taong ka na? 26? Ay, bata pa naman pala. Si Edo, kailan mag-asawa? Malay ko. Anong masasabi mo dun sa love team nila ni Fiance? Okay naman. Manonood ka? Grabe, mukhang So, parang sobrang mahihain. Kung magsalita, flat na flat yung tone niya. Ano masasabi mo dun, Mika, dun sa, sa pag-vlog ni Eds? Maganda. Di mo na-expect. One word man. Di mo na-expect na So, kilala niya yung kapatid niya na isang salita lang daw. Kumbaga, one word man. Hindi masalita. Kumbaga, tahimik lang. magiging vlogger siya, no? Walang nag-expect. Ulasin kami. Kasi mga kalingap, ito si Mika, ito talaga yung mas, kumbaga, maingay, madaldal sa kanila, hindi mayayain. Si Edo yung talagang di magsasalita. Pero si Edo yung naging vlogger. Grabe no? So, totoo ba lahat yung mga yung kwento guys, no? Na talagang tahimik si Papa Ed. Sabagay, kahit naman dito sa Kalingap nung bago pa lang siya guys, hindi talaga siya masalita. Kumbaga, na-develop na lang talaga yung kanyang communication skills. Lalong-lalo na nung, kahit yung mga unang na sa kanya, na partner, hindi siya gaano masalita Kumbaga, dito na lang din kay Viancy o sa Edsy, siya naging ganyan. Siguro ay happy siya guys. Kaya talagang pinilit na rin niya yung sarili niya. At saka nasabi din niya before na challenge din siya kay Viancy. Kasi walang mangyayari talaga kapag pareho sila ni Viancy na hindi nagsasalita. So kailangan may magbago. Diba guys? So, galing no? Pwede ka pala maging angel Uy. Pwede ko nga para makakuha ng boy. Pwede. Kalap team, no? Grabe guys, suggested. Pwede daw maging angel, sabi ng tito nila. Hindi. Ano? Ayaw pumayag ng tita para makakita daw ng boyfriend. Pag naging Kalingap angel, ayaw. Hindi. Papayag ka ba dito? Papayag ka po? No comment. No comment kasi umayaw na yung asawa. Kamukha kayo, Edward. Kamukha kayo ni Kuya. Ikaw, Tito, may tanong ka sa kanya? Wala. Hindi mo namimiss si Tita Ellen? Nakita na kami. Saan? Next year na ulit. Bira kayo magkita ni Tita. Kasama siya, Sorsogon. Sa Surigao. Pero siyempre, may plano ka. Ba't di mo sinama sa Eds? May plano ka rin naman sa love life. Tama yun. Grabe guys. Mukhang rin mukhang pihikan din yung kapatid ni Papa Eds, no? Talagang
sa tono ng pananalita nila guys, never pa siya nagka-boyfriend. Kaya tinatanong ng tito nila kung may plano ka naman siguro sa love life mo. Tama. Kailan daw ang kasal? 26. 3 years ba? Or 2 years? 8-29? Parehas niya ako. Oh, pwede. Kailan? Hanggang 29. Oh, boyfriend, 29. Grabe. Pagdating pa ng 29 years old, tsaka pa lang siya magbo-boyfriend. Grabe ah. Ikaw ka 31. May nalilink. Hanapan niyo daw po ng kalab team si Mika. Boyfriend. Hanapan mo ng kalab. Basta, recommended ko. Yun, recommended. Ikaw ang naka-scout. Scout mo. Oo nga pala. Scouting professor doon. 3 years pa. Balik kay Kapitana. Grabe, pag natuloy yun, biglang magiging scouter yung tito nila na professor. Balik kay Kapitana. 5'6" ka? 5'3 lang ako. 5'3". Oh, 5'3". 5'3". Kumbaga pag kanina nakita natin na nagtabi sila ni Papa Eds. Parang ganun din pagkatabi si Papa Eds tsaka si Biancy. So it means talagang yung 5'3", sabagay 5'3" guys, pagka mga Pinay po na mga babaeng Pinay ay talagang matangkad na talagang tingnan. Lalong-lalo sa lahi ni na Papa Eds guys na mga long-legged, talagang matangkad tingnan talaga kapag ka long-legged. Tingnan. Matangkad mo, tingnan. Tangkat lang. Long leg. Mga Ayun, long-legged. Pero anong type mo? Anong type mo? City boy or Ayun, magandang tanong yun. Makulit din yung tito nila. No? Oh, Ay, city boy ang gusto. Wala probinsyan nandito. Okay. Ayaw. Probinsyano daw na nasa city. So, okay lang. Ayaw ng LDR. Ayaw na Mika ng LDR. Ayun. gusto mo BGC boys? Nako, mahirap yun. Ang tanong sa kanya guys, ng tito nila is, baka gusto mo ng BGC boys. Kumbaga, baka sosyalin yung mga nandun sa BGC guys. Ayaw niya. Hindi nga daw siya nakakapunta ron. Masabi mo Mika kay Biancy. Anong comment mo kay Biancy? Di pa kami nag-meet. Di pa kayo Okay. Ay, dapat mag-meet kayo. Tagal na no? Sinama ko. Ayun. Yun, tama. Tama. Nakita mo sa video, maganda dito. Maganda. Parang parang talagang nanonood din yung tito nila, no? Yung professor. Kasi ang dami niyang nalalaman sa mga love team. Edward, single daw si Mika. Nako, huwag si Edward. Di ba nagbumabal ka kay Marian? Grabe, wag si Edward guys kasi alam niyo na madaling ma-in love kasi alam niyo na kung bakit mostly pagka mga galing sa malalayong lugar po tapos biglang ma-expose kumbaga yung mga hindi nakikita before kumbaga hindi sanay na nakikita before kumbaga mas madaling magustuhan kasi nga hindi nga sanay, di ba guys? Maganda si Mika? Oo. Ganda talaga. Ano sasakyan mo? Nagbubuk ako. Sa'yo na. Ano yan? Hindi na kuya. Sige na. Ha? Ayaw tanggapin, no? Hindi na kita mamasaya. Thank you. Ayun, tinanggap din. Ayan po, uwi na po si Mika. So, kapatid po siya ni Eds. Kapatid ka ni Eds, no? Para malinaw, kapatid ka ni Eds, no? Kailan ba? Matagal na? Ngayon na? Pare-pareho mga palabiro guys Ngayon lang daw sila naging magkapatid ni Papa Eds. Baka di sila maniwalang kapatid. Ano, kapatid? Parang hinila lang ako Hindi ba yung mga fans, baka di maniwalang kapatid. Oo nga naman guys, no? Marami kasing mga fans or mga fanatiko na mahilig gumawa ng issue, konting lang ay talagang may nabubuo sila na issues, and if kung titingnan naman guys, no doubt talagang sobrang magkamukha lahat. Parang alam niya doon nila. Pero kamukha mo kayo na Yun. Kamukha wala pero may kulik mata.
Hindi ah. Hindi, nag-glow ka talaga, Mika. Last Dito time kasi dito. iba yung tubig dito. Iba yung tubig. Iba yung ano, iba yung Talaga, nag-glow. glow up. Glow up. Mhm. Iba talaga nagagawa ng Manila guys eh. Kumbaga talagang kasi nga halos lahat ng mas marami ka nakikitang ano, magaganda, mga gwapo. Ibig sabihin, ano mo rin yung sarili mo, kumbaga isasabay mo rin eh na maging at least ay ma-improve mo rin ang iyong sarili para may mabago. Kaya yun, napansin nila na nag-glow nga daw si Mika dito sa Metro Manila nung nandito na siya. Nag-comeback. Nag-comeback ang airline. Beautiful year. The greatest comeback. Bye. Ayun, walis na. Kinikilig ka kay Maria. Nako. Nagbabay sa'yo, Edward. May David mo na daw kasi si Marian. Nako. Yari tayo, pwede. Yari tayo. Grabe ko yun. Ang ganda pa ito sa Manila. Sana sa sunod, nakasama sila mama dito. Sila utol, sila mga kapatid ko. Makompleto. Sana. Kaya pagbutihin mo yung pag-aaral mo kasi walang ibang makakatulong sa'yo kundi sarili mo. Tama. Kasi yung tulong namin nandito na eh. Andiyan na yung tulong Correct. ko sa'yo, yung support ko sa inyo. Salamat talaga kuya sa pag... Tama yung sinasabi ni Kalinga Prab guys kasi hindi naman pwedeng lahat-lahat na lang. Actually, hindi naman humihiling si Edward na ito pa rin ni Kalinga Prab na maisama yung buong pamilya ni Edward sa mga ganyang lugar, 5-star hotel. Kaya lang syempre, inaano rin ni Kalinga Prab na kaya pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Ngayon ganun guys, pakinggan po natin ang buo. Paparag sa... Kaya... Hilingan ko po. Actually, kahit sakto lang, makagraduate ka lang. Tapos, pagbutihin mo lang. Libre naman na yung tahanan mo, di ba? Bahay. Kami, support lang kami. At important. Actually, napakaswerte po ng mga beneficiaries ng Kalingap kasi talagang close talaga yung monitoring. Hindi yung minsanan lang puntahan. Kahit hindi sila binablog madalas guys, halos everyday naman sila nagkikita. So, may mga inaabot si Kalinga Prab na hindi nakukuhanan po ng video. Ganun po guys. Ang attitude sa lahat. Oo. Mas importante ang attitude Correct. kaysa sa galing mo, ano man. Ugali pa rin talagang pinaka-importante. Kasi kahit I totally agree doon sa sinabi ni Kalinga Prab na talagang mas importante talaga yung yung pag-uugali or attitude po lalo na pagdating sa trabaho. Maraming magagaling, maraming mga techie, mga pagdating sa pero yung mga ugali naman ay alam na natin yun guys. Siguro naman may mga experience na rin kayo pagdating sa mga nakasama ninyo sa work po Iba yun. gaano ka kagaling, kung pangit ugali mo, walang gustong makatrabaho ka. Yun. Di ba? Correct? So, yun. Patuloy nyo lang yan. Kasi, 100%. graduate ka na. Kalingap ka pa rin. Di ba? Hindi po yun kalingap. Oh, yun. Kalingap tayo. Oh, kasi andito ka. At saka maganda sa kanila guys na mga beneficiaries po nagkakaroon sila ng idea kung paano mag-vlog. So, hindi natin alam kung baka bigla na lang magustuhan din nilang mag-vlog someday, which is yun naman talaga yung pinaka-uso ngayon, no? Pinaka-uso. So, why not? Pwede naman kumita sa pagbablog. Kita naman natin guys, di ba? Ang resulta. Sa Kalingap di ba? So, yun. Balak mo rin makapag-travel siguro. May passport ka na, wala? Wala pa. Yun ang kailangan mo, passport. Correct. Kaya nga tourism kin ako kasi gusto kong... Oh, di ba? Malay mo, darating ang araw, mapiyay kami sa ibang bansa, sakay kami ng eroplano, tapos ikaw yung nandun. Yun, Yung flight ganda, attendant galing. dun. Angas na, di ba? Tapos si Biancy, yan. So, yun. Kaya, pagbuting nyo ni Edwin. Tama. Masaya kayo na naging kalingap kayo. Sobra. Grabe. So yun guys, no? So alam na natin kung sino yung minute up ni Papa Ed. So balikan na natin si Biancy, baka nag-aaway na yung dalawa. Uy. Pero selos tayo. Grabe. Siyempre naman.
Bakit? Sabihin mo lang naman kasi. Oo nga. Bakit kailangan mo pa mag-ano? Wala kang tiwala eh. May tiwala ka kasi. Wala na akong gagawin masama. Na ikaka-ano mo. Ikaka-hurt ng feelings. Yay. Grabe. Talaga lang. Sa bagay guys, no, si Papa Eds nga kasi, alam na natin, kilala na natin siya na mas pinakikita niya sa pamamagitan ng action kaysa sa puro salita, yung kanyang pagmamahal po, So, ang ibig sabihin nun, mag-observe ka. Obserbahan mo siya. Parang ganun. And minsan siguro, pwede rin sigurong subukan natin ang ating mga minamahal kung talagang may tiwala sila sa atin, kagaya ng ginagawa niya ngayon. Gusto mo talaga malaman? Sabihin mo na. Siya ay... Pinipitin pa. Si M. Si M. Sino yan si M? Pambira. Pambira. Dito lang yun eh. Ala, sino yung M na nandun lang sa diet? Wala akong alam dun guys. Kapatid ko. Sumi ka ba? Yan. Nga pala. Ibang M. Ibang M M. yung nasa isip ka eh. Pambira. Ayun, happy na siya guys. Bakit? Okay ka lang? Naiyak. Naiyak ka. Hindi ako naiyak. Anong naiyak? Grabe. Nakipagkita na lang rin kami sa kapatid ko kasi sayang yung opportunity na andun na lang rin kami. Saka malapit lang naman siya din sa lugar namin kaya bakit hindi, di ba? Bihira man lang siyang umuwi. Isang taon na nga yata hindi na uwi. At siyempre kahit pa paano, namimiss ko rin yung kapatid ko. Parang ikaw lang. Nax. Grabe naman. Mukhang miss na miss nga naman nila ang isa't isa guys. No? Halos ayaw nang bumitaw yung kanilang mga kamay sa pagkakahawak sa isa't isa. Grabe. Kasi pinatagal mo pa, pwede mo naman sabihin kung sino. Hindi na yun. Kung sino? Oo nga. May pa-MM ka. May pa-MM ka pa. Para tiningnan ko lang kung anong maging reaction mo. Okay. So, tama yung hinala ko nga guys na gusto niyang maobserbahan kung ano yung magiging reaction niya, no? Kumbaga, tinest lang niya. Jealous ka. Kung wala kang diba? Parang, diba, Actually guys, dito sa video na ito, naobserbahan nyo rin na kanina habang binibitin siya ni Papa Eds habang hindi pa sinasabi, nagsiselos na si Biancy nun. Nagsiselos na siya, kanya nga lang, ang cute niya magselos. Kumbaga hindi siya war freak, hindi nagwawala. Hindi kagaya po ng iba na pagka nagselos, nako, baka saktan ka na, aawayin ka na, or lalayasan ka na. Pero siya hindi. Itong nakarang araw, bumagyo. Kumusta kayo? Nag-uwi ako sa bahay. Nag-uwi man din sila at nag-uwi kami nga. At mas okay baga pag kompleto baga pag may mga ganyan. Tama. Kumusta yung anak ko? Ay, kinakulit. Kulit. Mukulit ang anak mo. Grabe, may anak Alfie sila. yung pinangalan ko dun. Bakit? Sa pangalan Alfredo. mo, Alfredo baga. Talagang nilantad na yung tunay na pangalan ni Papa Eds na Alfredo, kaya Alfie, yung baby nila, yung baby dog. Sabi ko. Grabe. Grabe, tagal ko lang din nakita yung anak ko. Miss ko na kayo. Kaya nagmadali ako eh. Grabe. Dito nandun yun sa lola. Nasa lola niya. Lola. Guys, kung siguro kung yung mga first time na makapanood nito, no,
hindi alam yung pinag-uusapan na nila. Siguro ay iisipin talaga may anak na sila kasi kompleto eh. Andun lang daw sa lola. Mukha nga, nakikita ko nga sa TikTok. Masaya kayo. Hindi lang Okay. masaya na ako makita kayo. Grabe. Siya nga pala, anong ginagawa niyo dito ngayon? Wala man, naglilinis lang. Tapos maglalabas sana ako kasi yung dating kaman. Tsaka na lang. Mhm. Wala man pasok bukas. Walang pasok, mauwi ka? Naway din ako. Mag-isa ka dito, palagi dapat save ka, ilalak mo yung pinto. Oo na, ilalak ko yan. Parang Sabi ka tatay lang. kung pangailangan ka. Para maano, ay ibigay at maano, malay mo, may problema ka dito. Hindi, Opo. Opo. Hindi ka kawawa dito. Nachat man baga ako pag may problema. Oo nga. Good. Nga pala, ng birthday mo. Gusto yung mga binigay ko sa'yo. Regalo. Andun sa bahay. Hindi ko pa na-unbox. Hindi mo na-unbox. Ay, yung iba, yung iba kasing, may mga damit. Baga paborito kasi mga damit ay kanya Oo. unbox. Nasuot ko na yung iba dun. Mhm. Sa akin. Lagi ko yung tinitingnan. Ang effort. The best Grabing talaga na effort. gift yun, guys, kasi matinding effort Kasi ginawa ni nasa Papa Eds YouTube mo, doon. kumbaga. Grabe, inipo mo pala yun. Mhm. Siyempre, Ang sweet na ni. kailangan yan. Para naman, Pinakamagandang regalo yun. Doon nga na-booking, guys, eh. Doon nga na-booking sa regalo nyo na yon yung mga collection na photos and videos. Doon nga natin na-booking, eh, na matagal na rin palang gusto ni, or crush or love ni Papa Eds, itong si Biancy. Ever since pa, nung pangalawa nilang mag-meet, ay nagkagusto na kaagad si Papa Eds. Kahit pa deny niya, eh, huling-huli natin doon, guys, doon sa nakaraang reaction video ko na kumuha tayo ng mga katibayan. So yun, guys, huli ka na, Papa Eds. dapat lang. Pagod ako nun eh. Hindi ako nung pinapatulog, kaka-edit. Grabe. 2 years ba naman? Basic mo na lang sa'yo. Yung magandang regalo. Thank you, Thank you. Thank you, Ang Dun. sweet na eh. Thank you dun. May, yun? Ha? Siyempre, Isang, mini book. oo. Para Mga picture pa palagi mo ako natin. maalala. Oo. Para palagi mo naalala. Palagi mo Ganda kita pala. naalala. May anak na pati baga tayo. Palagi Ay, mo grabe. tao eh. Ang sweet. Ganda pala Grabe. tayo dati. Ganda pala ako dati. Ano pa? Hindi ko man pati nakakalimutan kung ano ako dati. Yun. Talaga. Ano yun? Oo. Sigurado ka? Mm-mm. Ano baga? Nagdududa ka na baga? Huwag mo rin ako makalimutan. Naks. Ano baga nagsabing kakalimutan ka? Ay! Ikaw nga ang nakakalimut eh. Hindi ka nag-update na sa Manila. Ano baga? Nakita mo, pumasok ka pa nga sa YouTube eh. Nag-ano ka Kaya pa kung hindi ko walang nag-comment na gano'n. Nag-ano kasi kami nung dati nung nag-live sa TikTok. Kaya Tapos nga eh. nakita ko Malalaman ko na lang eh. nasa Manila pala. Parehas kita nagla-live eh. Grabe. Kumain na kayo? Nagkain May kami snacks ako kanina. dun. Kayo na Pwede kayo. naman, kahit konti. Alam nyo, guys, kanina pa ako nag-observe kung paano na sila mag-usap. Bagay parang na lang, yung wala na talagang iba sa isa't isa, Kaya sobra yung pagiging closeness nila. Nagiging natural na lahat. Wala nang halong exaggeration sa kanilang klase ng pag-uusap, guys. Normal na, natural na. Di ba? Yun. Meron din akong dala sa'yo. Mga mahilig ka ba sa matandos yan? Ngayon hindi. Hindi na. And yun din ang isang gusto ko kay Viancy na sinagot niya ng totoo.
yung sinabi niya, yung tanong ni Papa Eds kung mahilig pa rin siya sa sweets. At sinabi nga niya, hindi siya natakot na sabihin na hindi na. Di ba guys? Kung natural na talaga. Yung kan samahan. Pakin mo na lang. Para di ka mangayayat. Nax. Nataba nga eh. Okay ka na? Okay na siya. Okay na ako. Hindi na ako maulti. Si Ate Mika lang pala yun. Kala ko sino yun. Beyonce, sinabi na ba sa'yo? Naku, ito na si ano. Okay na, Beshi. Beshi. Oh, sino yun? Ikaw wala hindi may alam. Ako, hindi ko alam. Umulit na ako kasi hindi ko alam. Akala ko ba pinaparang mo si Jency? Hindi. Hindi ko pa naman talaga alam. Para mas affected ka pa, Beshi, ha? Kaya siyempre naman. Parehas yung damdam namin ng babae. Ganun. Yak. Pambira. Nagkikare ka talaga, no? Sinabi ko na sa kanya. Oo. Sasaktan na rin. Kayo na pa ba nasasaktan? Parang tinutusok ng makiyain. Okay na, wag ka na mag-alala. Nasabi ko na sa kanya kung sino. Okay. Wag ka na mag-overthink. Yes, nag-overthink ako, lumalampas na yung sa isip ko. Hindi siya nag-overthink na yan, di pa niya alam. Papanood mo na lang yun. Papanood mo na lang yun. Papanood mo na lang kung sino Yes. siya. Sino ka man? Oo, kasi pinagtataguan. Yari ka kay Mika dyan. Beshi mag-overthink. Mag-overthink mo na. Okay na yan. At least, nalaman. Masaya lang lahat. Okay na, peace na. Okay na pa. Yan. Ayaw nga, happy monthsary ulit. Grabe na, simple lang naman sa So yun guys, happy Mansari ulit sa NC. Dibo, ngayon napakasimple. Okay lang po minsan-minsan ganito lang. Extreme. Saan na yung pasal? Well, sa totoo lang, no? Mas okay pa nga yung ganyan eh. Yung napakasimple lang yung mga sineselebrate na hindi naman kailangan palaging bongga eh. Kumbaga minsan nakakasawa na din yung ganun. Mas maganda yung natural na ganyan lang. Para sa akin, yun guys ha. Kung ni Papa Eds. Yes. Parang kayo nabatid na yung pagkain. Talaga. Parang ako yung mas gusto ko mauna eh. Kasi may minute siya din, di ba? Okay na nga. Okay na nga. Okay na. Huwag mo nang guluhin. Okay na nga si Benzi. Ganun mag-overthink. Benzi, di ba rin ako na lang. Ganun overthink. Kasi alam na yan. Hindi na. Ayan. Basta si Em. Ikaw na mag-overthink. Sino ang tama ngayon? Si Ate Early po, kuya. Early show. Okay. Hindi ka na? Ganda pala. First time ko dito. Safe naman, Benzi. Opo, safe po dito kayo. Pero dapat May kasama pala siya sa kwarto guys. Sa likod kasi sila maganda. Oo. Akala ko nga, may apartment pala dito. Ako rin nga. Sa ano, yung boss, hindi ko bang sa'yo. Tago. Ingat ka dito, Beyonce, kasi dati akong trabaho dito sa Sans. Mhm. Trabaho ko dyan. Tapos, so nanakawan kasi yan. Kaya talagang doble ingat ka dito. Bakit wala Wala akong pera dito mananakawan. Yan. Sinabi ko. Ano naka-appliance? Una, wala siya nakuha. Parang nag-spy muna siya sa loob. Tapos pangatlo, cellphone, mga pera. Tapos yung pangatlo ulit, pera ulit at cellphone. So, Grabe, paulit-ulit. oo, kaya ingat ka dito. Medyo looban. Anyways, ito namang apartment na tinitira ni na Beyonce guys sa aking tingin lang ha. Safe naman dyan. And tingin ko, kasi medyo malayo pa yung panggagalingan sa labas guys eh. So ibig sabihin, medyo maiilang yung gustong magnakaw para pumasok dyan. At saka maraming pintuan din eh. Kumbaga hindi lang sila yung nag-occupy dyan. At kung sakaling magkaroon ng magnanakaw dyan guys, wala nang iba kundi yung mga taga-ibang apartment na lang din. Or what I mean, taga-ibang dyan, sa building na yan. Hindi na lalayo. Kasi sila lang naman ang nakakapag-observe eh, di ba? So, okay yung pinto nila, double lock. Saka may kasama ka naman yata. Meron po kami. Meron naman. Yun lang yung kapansin-pansin, talagang mainit yung apartment na yan guys kasi hindi naman po pwedeng palaging nakabuka yung pintuan no kasi wala namang screen door. Kumbaga pag sinara mo naman yan, syempre wala nang circulation yung hangin. And ganoon din yung bintana. So siguro kung wala mang screen door yan, okay naman siguro na mapalagyan ng yung chain, yung ganyan lang kahaba guys. Sa pintuan ko may ganun din eh. Na pwede mo siyang i-open kahit may kaunti lang na nakasiwang para may
magkaroon ng circulation yung hangin. Although yung sa akin, may screen door, tsaka may doble-dobleng mga locks. Kahit papaano, mas safe. Ganun din siguro pwede yan kina Biancy, guys. Hindi mo kilala may nagkatok, huwag kang May kasama siya pero babae mo. Tama. Oo, yun lang. Pag hindi mo kilala, nas oras na ng gabi, may nagkatok, huwag ka magbibukas. Yun. Yun ang pinaka, doon. Kasi wala man na magpupunta sa'yo dito ng oras ng gabi. At saka naman yan, kumbaga malapit lang yung pintuan sa may bintana po, pag may kumakatok sa gabi, patayin mo lahat yung ilaw sa loob ng bahay. And then, pwede kang sumilip ng kaunti sa may bintana. Hawiin mo lang yung kortina. Huwag ka agad-agad magbubukas. Kasi once na, patay ang ilaw, syempre, mas maliwanag na sa labas, mas kita mo na sila, kaysa yung ikaw yung makikita, guys. Tama. Hindi ko nga mo. Malaki naman Biancy yung yung pagpasok mo na nandito ba? Oo, mas malapit po. Mas madali lang po. Ayun naman. Ganda. Malapit pati sa highway sakay agad. Yun, na maganda ron. Yes. Kahit anong oras, piling puntahan ni Papa Ed. So, may emergency, di ba? Kaya nga. Emergency. Kaya di One pumupunta call away. At grabe yung bahay ko. Hindi ko ba, Bike lang yung kasya. di ko lang pati kung saan ang bahay mo. Di ko alam. Pag nanganak ako, ito yung ninang. Grabe. Malalaman mo na. Hindi lang. May anak na sila eh. Di ako pag nanganak. Siya yung ninong. May anak na sila, si Alfie. Bati na kami Bati na kayo. Oo. Bati na kami kahapon. Dapat huwag na niya ulitin yung kay Mang Jun. Huwag na Kasi wala na naman. Baka gusto niya yung amoy aso, magnilinis na lang din ako ng aso. Saan ka ba dito sa kwarto ka? Dito talaga? Kami po ni Ate Early sa kwarto. Tapos dito pa si Pin. Okay. Akala ko mag-isa lang siya sa kwarto, guys. Kasama pala niya si Early. At dalawa rin sa labas. Diyan. Grabe, thank you. Sana Opo, thank you po kay Kuya Lito po, tapos kay Mami Rexy po. Thank you. Yun. so much po. Kasi malaking tulong po. Mahal din yung renta dyan, ha? Kaya yung bahay niya Parang 9,000 yata. Siya? Apartment din Ay, dito rin? Hindi. Hindi mo kasi sila sana. Ay, man. Pero sabi mo, Lumay na yung video Siya? Ano bang yun? Magkano dito, Biancy? May nagkatawag sa akin. Ayan. So, kumusta man Biancy yung Pwede mo? Marami nagkakamusta sa'yo eh. Ano nangyari? Oo nga pala. Pakiramdam, baka meron pa pang Nakaka-overwhelm po kuya, grabe talaga yun. Nakaka-overwhelm po. Unexpected po yung ganung kabongga po bagang celebration. Ang galing nyo, ang galing ng mga ginawa nyo dun. Hindi namin inaasahan. Nagulat nga din po ako sa naging ko dun kuya. Ang galing mo yun. Performance. Hindi po ako nahiya. Grabe lahat. Yung operation ng lahat, grabe. Para magawa lahat. Ikaw din, grabe yung Grabe yung practice yung pagod ni Papa Reds. Hirap ng gawin. Ang haba ng preparation dun, eh. Tapos nito, ganun na lang siya. Pagod ako sa Pagod talaga yun. Preparation pa lang, di ba? Yun. Hindi ko practice ng practice. Lalo ka na, may mga pinaktis pa kayong dalawa. Dami niyo pa palang sayaw no? Kala ko yun lang. Kaya nga. Sabay-sabay nga yun. Pero grabe talaga yun. 3 vlog yun. Sulit naman. Sulit naman ang Oo nga, guys, no? 3 vlog nga pala yung birthday celebration ni Biancy. Actually, yung 1 and 2 lang yung nagawan ko ng reaction doon, eh. Yung part 3, hindi ko na nagawan. Oras. Grabe. O kaya, kada tigda 2 oras din. Sulit ang hirap. Kinat-cut pa yun. Pero, sulit yung mga kaganapan. Nanonood ko. Ay, ang taas na views. Grabe. Thank you po. Thank you so much po sa mga Yung pangalawa, mga 1 million na rin. Oo. Yung savings yun yan, punin nyo. Opo. Opo po yun. Oo. Kasi, Ibabang ko po yung bangko. tanggap na. Sa negosyo, diba? Malaking tulong din yan sa inyo kasi unang-una, marami kang kapatid. Okay na yung Saka, mag-save ka rin ng yung sayo. Mabangko mo sa sarili mo. Yun, tama yung sinasabi ni Kalinga Prab, guys. Dapat naka-separate yung sariling ipon ni Biancy. Naka-separate din yung pang-family kasi siya naman po yung breadwinner. Dapat kaagad-agad nakahiwalay na yung talagang savings kung tawagin. Iba naman yung pang-family. And ang pinaka-the best doon, talagang
kailangan yung budget niya sa family, talagang nakaano na yon. Kumbaga, well-budgeted na kwenta na kaagad. Hindi pwede yung unahin mo yung paggastos bago ka mag-save. Mag-save ka muna. Tapos yung natira, yun yung pagkasyahin mo na panggastos. In that way, talaga makakaipon ka kasi kung uunahin mo yung paggastos at yung matitira, yun lang ang itatabi mo, mahirap yun. Mahirap mag-ipon kapag ka ganun, guys. Alam naman natin na kumikita din naman siya and yun, sa Velvet Box, malaki rin yung kinikita niya doon and binibigyan pa rin siya. Tapos yung mga ibang sponsors, nagbibigay din. So, kailangan talaga ni Biancy, guys, na meron siyang sariling bangko or sariling ipon. Yung talagang personal na actually, paulit-ulit ko na rin nasabi ito before kasi nakikita naman natin na sobra-sobra din yung blessings na dumatating sa kanya. So, kailangan niyang talagang gawin yon. Di ba, guys? Anyway, yung family naman ni Biancy, guys, alam din naman natin na hindi sila ganun kagastos. And so far, may investment na rin si Biancy. Yun nga po yung babuyan na 400 square meters ba yun? Hindi ako nagkakamali, guys. And dinuhulog-hulugan. So, yun, isang napakagandang investment din yun. And sana, yung paghuhulog-hulog niya na yun, pwede naman niyang bagsakan na medyo malaki kapag may malaki siyang surplus na pera. Yan, ganun, guys. Dapat magkaroon siya ng financial management na knowledge. Ganun po, guys. Iba yung sa sarili mo, iba naman yung sa family mo. Yun. Sa future nyo. Ako na bahala doon. Ay, grabe. Kinakilig kasi yung sagot niya kahit naman sino ba. Hindi ko na-expect na sasagot si Papa Eds ng ganun, guys, na nabanggit na mag-save si Biancy para sa future niya. At ang sagot ni Papa Eds, guys, siya na daw ang sagot doon. O kaya siya na bahala doon. Grabe, ah. Hindi ko na-expect na sasabihin ni Papa Eds yun, guys. Kiligin talaga nun. Grabe talaga. Kilig ka. Oo. And I think hindi nagbibiro si Papa Eds, guys, kasi kahit yung kapatid niya, si Mika, si Miss M, siya mismo nagsabi na bihira nga lang magsalita si Papa Eds, no? So, hindi naman niya sasayangin siguro yung mga sinasabi niya kung puro pabiro lang, di ba? Kailan kaya makakaat ng... Tsaka seryoso yung pag-uusap nila. Wala nasa likod ng pinto. Sarap si Adonis, walang savings, walang savings. Baka nakin mag-junior savings. Grabe. Mula pag-sales. Nadala niyo naman. Grabe. And, yun, shout out sa mga sa mga na-meet ko mga EDC ko. So, Thank you. Thank you po sa mga nagpunta doon na Shout out. At yun din yung kakaiba, guys, no? Doon sa birthday celebration ni Biancy, talagang yung mga nasa ibang bansa, talagang sinadya nilang umuwi para sa birthday ni Biancy and karon din sa mga locals. Kahit galing sa malalayong lugar, talagang sinadya nila. Nakakabilib nga talaga yung pagsuporta din nila sa EDC. Yan, guys, grabe. Sa lahat na mga nanonood dito. Thank you po. Pero sino yung pinaka-sinusuporta mo talaga? Lahat. Ikaw, boss. Boss. Ikaw. Kasi ikaw talagang boss ko eh. Saka ikaw yung Inaano kita. Yan. Dapat lang talaga, Beshi, na si Kalingap Prab or Kalingap ang suportahan kasi nakakaya naman na hindi mo susuportahan sila at hanggang love team ka lang na ay kasama ka dapat. And lahat naman tayo dapat ganun, guys, eh. Ang sinusuportahan dapat natin is yung buong team Kalingap. Kumbaga, si Kuya Bal, tsaka si Kalingap Prab. Kasi sila yung tinatawag na talagang Kalingap, silang dalawa. Kapag sinuportahan natin sila, ibig sabihin nun, suportado na natin lahat-lahat. Kasi umbrella na po yun, eh. Andito lahat yung yung mga tinutulungan nila para sinuportahan na rin natin lahat-lahat yun. Kapag kayong mismong Kalingap ang ating sinuportahan. Sana nga mangyari yun para sa lahat, no? Akala ko may sasagot ka. Ay, wala. Magaling. Ikaw talaga, boss. Kalingap. Yan. Kasi kung wala ko sa mga love team. Wala akong Wala. Doon po sa mga wala pong lahat po. lahat. May boss TR po nga. Yun. Lahat, siyempre naman. Nalaman mo. Hindi.
Saka dapat lahat talaga. Lahat. Wala naman walang kompetensya dito eh. One Kalingap, one family. Kaya huwag po Yun. ano sa akin kasi lahat po natin yan mahal. Yes. Marami tayong tutulungan. Sa pamagitan din ng mga serye natin, matutulungan tayo. Masaya. Mhm. Hindi lang kasi tulong about sa pera yung mga manalulungkot silang bansa. Diba? Correct. Hindi naman porkit nandito tayo about sa pera. Yung mga nalulungkot kasi tayo yung libangan nila eh. Actually, si Beshi, guys, gaganyan-ganyan lang yan, pero ang daming natutuwa sa kanya. Kahit yung taga-ABS-CBN talagang humahanga sa kanya, kahit si Boss Alvin, humahanga sa kanya kasi parang siya na nga yung kapalit ni Arjon eh. Kung dati, ang body-body ni Kalinga Prab, palagi niyang kasama para mapahaba yung vlog. Kumbaga, may gaganapin siya. Si Arjon dati yon. Ngayon si Beshi na. Which is, maganda rin si Beshi, guys, kasi at sabi mo dating nagbabading-badingan na ganyan, may sense naman din kung magsalita siya. So, okay. Thank you kay Boss K. Mga nakakalas. Tama. Diba yan? Magkano ulit ang ito? Mahal dito. 9 plus. 990. Mahal, no? Mahal yung upa, guys. Parang upa sa Metro Manila na eh. Marunong ka pala nito. Si Boss K, Kala ko Rab to. Nandun yung kay Kuya. So, yan. Ba? Mukhang nagkakape na si Papa Eds, ah. Uy, dumami tayo bigla. Ay, thank you. Dalawa po pati ang baso. Okay lang yan, di mo nagkakape niyo ba dito? Share na lang. Dami natin na. Tama ba? Yancy, kamusta ka na, Yancy? Okay lang po. Belated happy birthday. Birthday. Happy birthday. Medyo mainit talaga dito, ano? Sarap. Dapat siguro aircon dito. So, medyo may Actually, may aircon po yung bedroom eh. Yung kay Viancy. Kaya lang, pag ginagamit naman yun, nako, magastos yun, guys. Tiis-tiis lang. May inom to, hindi ako nagkakape ng mainit. Talaga ko ng tubig. Tsaka may init talaga pag maraming tao. Kasi yung body heat, di ba? Ay, bagong member ng K-Boy, si Tiny. Yes, po. Grabe. Yan ang tiny na bulky. Tiny talaga. Ang totoong pangalan is Derek. Kapatid ni Kuya Len. Yun. Dati kasi, natawag sa kanya ng mga bata pa sila, Tiny. Tapos biglang lumaki. Wala na magagawa. Thank you, Biancy, ha? Ayun, Namit ko ang timpla ni Biancy. Kundi namimiss ko na yung timpla ni Romeo. Romeo, narinig mo kanina. Bakit? Ano, Remig? Sila may savings na para sa future nila. Dapat mag-save ka na din para sa future natin. Sorry. Malamig yung kape mo, alam ko. Gusto. Meron naman na akong ipon. Sa CR. Ay, nakakabira ako. Pero grabe, bro. Magto 2 years na rin si Biancy sa Kalinga. Ay, wow. Yes, lapit na, guys. Natin si Carla. Si Biancy. Malapit na. Si Biancy. Oo. So, mali natin, may magpa-photoshoot din. Diba? Kasi nagpa-photoshoot sila kay Carla. Wala yung ilaw. Ang dilim. Biancy, mag-celebrate, photoshoot. Tingin ko meron yan. Kinasal na sila kahapon, kinasal yung Jomcar. Ilang ay na, tapos kahapon naman Jomcar yung kinasal. Kayo, Kinasal na ang Edsy. May baby pa, di ba? Jomcar, wala pang baby. Wala na tayo ipon. Nag-iipon na siya. Nasa pulos. Nag-iipon siya. Pero, ba't parang, yung iniipon niya para kay Mang Jun ata? Oo, para kay Mang Jun na pupunta eh. Pagtingin ko sa savings niya, wala na. Wala. Umuwi tayo sa bahay na. Alam mo, nag-iipon nga ako, galing kay Mang Jun. Ay, grabe. Kawawa naman si Mang Jun. Kakaalaga ng aso ni Kalinga Prab. Galing pala kay Mang Jun. Kaya pala lagi pa naipon ako eh. Kaya pala kung napunta sa akin, bawal yun. Okay, pero yan po, masaya ako kasi hindi tayo ulit kina Biancy. Nakamusta natin siya kahit naabala natin silang dalawa. Alam naman natin na siyempre may mga lakad din. So Biancy, thank you. Hindi na rin kayo magtatagal dito. Thank you. Marami rin kasi nag-aabang
kumusta na daw after Update, Cebu? yeah. Kumusta na daw silang dalawa? Okay na okay po. Okay na okay. Okay na okay po. Nagkaroon ng konting selosan. Nag-meet kasi sa Manila, di nagsasabi eh. So yun guys, grabe ano. Kumbaga maganda yung updates ng EDSI ngayon, and ang pinakagusto ko sa lahat guys is yung binanggit ni Kalingap Edu, yung regarding nga sa yung future na nila is siya na daw yung bahala doon. Grabe yun guys. At sa harap ng camera sinabi yun. And sana nga talagang magiging sila hanggang dulo. Diba guys, yun naman ang wish natin lahat. Yun, diba? So yun, maraming salamat ulit sa inyong lahat sa pagsama sa akin sa Paiksin Vlog na ito. And God bless. Magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload guys. So pansamantala, papaalam po muna ako. Bye.